Naririnig mo ba ang isang uri ng boses na kayang hawakan ang iyong damdamin, payakin ang iyong puso, at bigyan ka ng kilabot sa bawat nota? Isang boses na parang dumidiretso sa kaluluwa ng bawat nakikinig, malambing, malakas, at punong-puno ng damdamin. Pero sa likod ng matatamis na ngiti, palakpakan at ilaw ng entablado, may kwento ng hirap, takot at tagumpay. Isang kwento ng isang babaeng minsay natakot, ngunit piniling lumaban. Siya ang babaeng kilala bilang The Fearless Diva. Isang boses na minsan ay pinagdudahan, pero ngayon ay kinikilala bilang isa sa pinakamalakas at pinakamagaling sa industriya. Pero sino nga ba talaga si Jonah Viray? Ano ang mga sikreto sa likod ng kanyang pag-angat, ang mga luha sa likod ng kanyang tagumpay, at ang mga tahimik na sandali na hindi alam ng karamihan? Anong masamang bagay ang nangyari sa kanya sa kamay ng taong dapat mag-alaga at magprotekta sa kanya? Sa video na ito, titingnan natin ng mabuti ang bawat pangyayari. Aalamin natin ang bawat dahilan, malalaman natin ang bawat anggulo, makikilala natin ang lahat ng sangkot, susuriin natin ang bawat tao, at magkasama, huhukayin natin ang buong katotohanan tungkol sa isang nakakatakot na trahedya. Sa likod ng bawat matagumpay na boses, may isang bata na nangangarap lang noon. Isang batang babae mula sa isang simpleng pamilya sa Albay na ang tanging puhunan ay ang kanyang boses at ang paniniwala na isang araw maririnig siya ng buong mundo. Pinanganak noong Nobyembre 15, taong 1989 sa Marikina, si Jonalyn Roxas Viray o mas kilala ngayon bilang Jonah, ay ang panganay at nag-iisang babae sa 4 na magkakapatid. Lumaki siya sa Piuduran, Albay, isang tahimik na bayan kung saan unang kumanta si Jonalyn sa kanilang bahay. Habang ang ibang bata ay naglalaro sa labas, si Jonah kumakanta. Kumakanta sa radyo, kumakanta sa simbahan, kumakanta sa bawat selebrasyon. Ang kanyang boses, bagaman bata pa, ay puno ng damdamin na parang bawat nota ay nagkukuwento. Sa murang edad, sinubukan na niya ang pagsali sa mga paligsahan. Sa birit bulilit ng IBC 13, naging first runner-up siya. Hindi nagtagal, sumali ulit siya sa MTV Teen Pop Star, kung saan kinanta niya ang napakahirap na kantang Never Too Far ni Mariah Carey, isang kanta na halos hindi pinipili ng mga batang mga awit. Pero para kay Jonah, parang madali lang. At doon nagsimula ang lahat. Noong 2005, isang bagong patimpalak ang nagsimula sa TV, ang Pinoy pop superstar na pinangunahan ng Asia's Songbird, si Regine Velasquez. At sa edad na 15 taong gulang, buong tapang na sumali si Jonalyn. Ang kanyang audition piece, ang kantang Run to You ni Whitney Houston, isang kanta na tila isinulat para sa kanya. Mula sa unang nota pa lang, naramdaman na ng lahat na may bagong bituin na dumating. Linggo-linggo, ipinakita ni Jonah ang kanyang galing. Kinanta niya ang Reflection, I Have Nothing, at muli ang Never Too Far. Siya ang naging kampeon sa loob ng 4 na linggo, isang napakagandang tagumpay para sa isang baguhan na tulad niya. At sa Grand Finals, ang pangalan niya ang nagniningning bilang Pinoy Pop Superstar Grand Winner. Ang bata na dati nangangarap lang sa Albay, ngayon ay nakatayo na sa entablado, hawak ang tropeo, may luha sa mata at ngiti ng tagumpay. Bukod sa ₱1 milyong premyo, isang bahay at lupa, isang bagong Toyota Innova, at mga kontrata na magbubukas ng maraming oportunidad sa kanyang karera. Ang tunay na gantimpala para kay Jonah ay ang pagkilala na naririnig ako. Pero hindi rito nagtatapos ang kanyang kuwento. Matapos niyang manalo sa Pinoy Pop Superstar, nagsimula siya ng bagong kabanata bilang miyembro ng trio na La Diva. At doon, muling nasubok ang kanyang mga kakayahan. 3 boses, isang kanta, at nang magsama-sama sila, narinig ng bansa ang bago at kakaibang tunog ng OPM. Pero tulad ng maraming grupo, dumating din ang katapusan. Nang maghiwalay ang La Diva, bumalik si Jonah sa simula mag-isa, pero mas matatag. At doon niya inilabas ang kantang Help Me Get Over, isang kanta tungkol sa paghilom, pag-ibig, at ang tapang na lumaya mula sa nakaraan. Hindi lang ito naging paboritong kanta ng marami, binigyan din ito ng Song of the Year Award sa ika-6 na PMPC Star Awards for Music. Matapos ang 10 taon sa isang network, gumawa si Jonah ng matapang na desisyon. Pebrero 2016, isang bagong kabanata ang nagbukas sa kanyang karera.
Ang boses na dating naririnig sa Kapuso Network, lumipad patungo sa isang bagong tahanan sa ABS-CBN, ang Kapamilya Network. Kasabay ng paglipat, muling isinilang ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang artista. Mula Jonah Lynn Viray, ipinakilala siya sa buong bansa bilang Jonah, isang mas matapang, mas may gulang at mas makabuluhang bersyon ng kanyang sarili. At sa kanyang unang proyekto sa bago niyang tahanan, agad niyang pinatunayan na karapat-dapat siya sa bawat entablado na kanyang tatapakan. Sa Himig Handog 2016, sumali siya sa kompetisyon para sa mga kanta at musikero, isang larangan na puno ng mga bagong mukha at bagong pagsubok. Pero sa kabila ng lahat, pinatunayan ulit ni Jonah na hindi kumukupas ang kanyang talento. Kinanta rin niya ang theme song para sa palabas sa TV na We Will Survive, isang paalala sa mga Pilipino na gaano man kahirap ang laban, lagi tayong makabangon. Mula noon, sunod-sunod na ang kanyang tagumpay. Siya ang naging paboritong boses para sa mga palabas sa TV ng ABS-CBN at mga pelikula, mula sa mga kantang Puno ng Pag-ibig hanggang sa mga kantang Puno ng Sakit at Pag-asa. Siya ay isa sa mga regular na nagpe-perform sa ASAP, ang pinakamatagal ng no-on-time musical variety show sa ating bansa. At sa ilalim ng Star Music, inilabas niya ang kanyang unang album bilang isang kapamilya artist, ang self-titled album na Jonah, na kalaunan ay nakatanggap ng Gold at Platinum certifications. 2 malalaking concert, 2 tagumpay na puno ng damdamin at musika, at sa Himig Handog 2017, nanalo ulit siya bilang second placer. Pero higit pa sa mga tropeo, pinatunayan ni Jonah na ang boses niya ay hindi lang basta kumakanta. Nagsasabi rin ito ng mga kuwento ng damdamin. Sa 31st Awit Awards, binigyan siya ng 6 na parangal: Most Downloaded Artist, Most Streamed Artist, Most Downloaded Song para sa You, Most Streamed Song para sa Pusong Ligaw, People's Voice para sa Favorite Collaboration, para sa kanyang duet na Till the End of Time, kasama ang boyband PH, at Best-Selling Album of the Year para sa kanyang album na Jonah. At mukhang hindi lang doon nagtatapos yan. Ang pakikipagtulungan niya kay Regine Velasquez sa kantang Matibay, nanalo rin bilang Best Musical Arrangement Award. Isang makasaysayang sandali para sa 2 boses mula sa magkaibang henerasyon, parehong nagtatrabaho para sa isang layunin para maipagmalaki ang OPM. Noong Mayo 15, 2016, inilunsad ng ASAP ang grupong Birit Queens na binubuo ni Jonah, Morissette Amon, Angeline Quinto at Clarissa de Guzman. Ang kanilang konsyerto noong Marso 31, 2017 sa Mall of Asia Arena ay isa sa mga pinakamatagumpay na pagtatanghal sa kasaysayan ng mga OPM Diva Show. Kahit na pansamantalang naghiwalay ang grupo noong huling bahagi ng 2017, patuloy pa ring nagtatanghal ng magkasama ang Birit Queens sa mga espesyal na okasyon. Nang inilunsad ang Billboard Philippines, 3 sa mga kanta ni Jonah ang nakapasok sa Top 20, ang Pusong Ligaw sa 2 pwesto, ang Maghihintay Ako sa 4 at ang You sa 9 na pwesto. Isang kahanga-hangang tagumpay na nagpapatunay ng kanyang impluensya sa modernong musika. At sa 27th Asian Television Awards, muli niyang pinahanga ang mga manonood sa Asia nang awitin niya ang klasikong Somewhere Over the Rainbow, ang mahirap na Queen of the Night aria mula sa The Magic Flute, at iba pang piyesang nagpapakita ng kanyang pagiging bihasa sa classical at pop music. Sa Artist's Night, inawit niya ang Love Don't Cost a Thing, Into the Unknown, Fifth Element aria, at ang sarili niyang Till the End of Time. At noong 2021, siya mismo ang naging headliner ng YouTube Music Night for Southeast Asia, isang patunay na ang kanyang tinig ay naririnig, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Si Jonah rin ang tinig sa likod ng ilan sa pinakatumatak na theme songs ng ABS-CBN teleseries at pelikula, Pusong Ligaw mula sa teleseryeng Bridges of Love, I Will Survive, para sa We Will Survive, yung mula sa pelikulang Dear Other Self, Maghihintay Ako para sa A Love to Last, Hawak Kamay na isang revival para sa A Soldier's Heart, Tinatapos Ko na para sa Wildflower, at Till the End of Time, isang duet kasama ang boyband PH, na naging isa sa pinakapinapanood na collaboration ng taon. Ngayon, kinikilala si Jonah bilang isa sa pinakamagaling na mang-aawit ng kanyang henerasyon, madalas ihambing sa mga musikero sa pandaigdigang entablado. Kabilang siya sa listahan ng mga top Filipino singers in the world, kasama sina Lea Salonga at Regine Velasquez,
dahil sa kanyang powerful vocals and raw emotional delivery. Subalit, sa likod ng mga ngiti, ng mga palakpakan at ng kanyang matapang na tinig na umaalingaw-ngaw sa mga entablado, ay may isang batang umiiyak sa katahimikan. Isang batang babae na natutong ngumiti kahit basag ang puso. Ang kinikilalang fearless diva, si Jonah Viray, ay minsan ding naging biktima ng isang karahasang hindi dapat maranasan ng kahit sinong bata, lalo na mula sa taong dapat sana'y nagpoprotekta sa kanya. Sa isang emosyonal na panayam kasama si Tony Gonzaga, isinapubliko ni Jonah ang matagal na niyang tinatagong lihim, ang mapait na katotohanang siya ay ginawa ng karahasan ng sariling ama noong siya ay 10 taong gulang pa lamang na sumira sa kanyang pagkatao bilang isang babae. Ang lahat ay nagsimula matapos iwan ng kanyang ina ang pamilya, bunga ng mga madalas na away sa kanilang tahanan. At sa panahong iyon, sa gitna ng kawalang kasama, ng katahimikan, at ng kawalang malay, doon nagsimulang bumagsak ang mundo ni Jonah. Ang mga sandaling iyon ay paulit-ulit na gumuguhit sa kanyang alaala. Mga eksenang pilit niyang inilibing, ngunit hindi kailanman lubusang nalimot. Taon ang lumipas, ngunit nanatiling tahimik si Jonah. Walang nakaalam, hindi ang kanyang mga kapatid, hindi ang kanyang mga kamag-anak, hindi ang mundo. Ang katahimikan ay naging kuta niya. At sa bawat nota ng kanyang pagkanta, tila doon niya inilalabas ang lahat ng sakit, ang galit, takot at kirot na pilit niyang tinatago. Ngunit sa kabila ng lahat natagpuan ni Jonah ang lakas, hindi sa mga palakpakan ng madla, kundi sa kapatawaran, sa pagtanggap at sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Fearless diva, hindi dahil sa taas ng kanyang boses, kundi dahil sa taas ng kanyang loob. Ang babaeng minsang nasaktan ng nakaraan, ngayon ay nagsisilbing boses ng tapang at pag-asa para sa mga tahimik na biktima. Mula sa sakit ng kahapon, isinilang ang isang bagong Jonah, isang babae na hindi lang kumakanta, kundi naglalakbay upang magbigay inspirasyon sa iba. Sa bawat entabladong kanyang tinatapakan, sa bawat kantang kanyang binibigyang buhay, ay naroon ang kwento ng isang batang minsang nawalan ng boses. Pero ngayon muling natutong sumigaw, hindi ng takot, kundi ng tapang at kalayaan. Ang tinig na minsang pinatahimik ng pang-aabuso, ngayon ay tinig ng pagbangon. Ang mga luha noon, ngayon nagiging musika. At ang mga sugat na minsang itinago, ngayon nagsisilbing ilaw sa madilim na daan ng iba. Hindi madaling magpatawad, hindi madaling kalimutan. Pero pinili ni Jonah hindi ang galit, kundi ang kapatawaran, sapagkat sa bawat nota ng kanyang pag-awit ay ang pahayag na, tapos na ang aking katahimikan. Ngayon sa bawat pusong ligaw na kanyang inaawit ay puso ring natagpuan, isang pusong matatag na kahit ilang ulit man durogin ng mundo ay muling babangon upang magmahal, upang umawit, upang mabuhay. Si Jonah Viray, ang batang minsang biktima, ngayoy babaeng mandirigma. Ang tinig na minsang ginamit upang manahimik, ngayon ay sandata upang magpalaya. Sa dulo ng lahat, hindi nasusukat ang lakas ng isang babae sa taas ng kanyang tinig, kundi sa lalim ng sugat na kanyang pinagaling. At kung tinawag man siyang fearless diva, iyon ay dahil kahit kailan hindi na siya matatakot maging totoo. Ito ang boses ng katotohanan. Ito ang boses ng pag-asa. Ito ang boses ni Jonah.